gather here together in thy presence, God our Father. We invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ, our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us, we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ, our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us, we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Yan, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin, mga kapatid, mga kaibigan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Isang magandang umaga, tanghali at hapon naman po sa ating mga kapatid at mga kaibigan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito na naman po tayo, ating pinagpapatuloy ang ating pag-aaral sa ating programang Discover the Power of God's Grace, na ang pamagat po ng ating pag-aaral ay The Dynamics of the Everlasting Gospel, sa pangunguna ng ating butihing pastor, Pastor Ephraim Villaruel. Akin din pong hinihimok ang bawat isa na inyo pong i-share, inyo pong pusuan at i-share itong ating programa upang sa ganon ang ating mga kaibigan, mga kamag-anak, mga mahal sa buhay ay mapaabutan ng pabalita ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Akin ding hinihimok ang bawat isa na kung meron po kayong mga reflections o comment, tanong sa ating pag-aaral,
ay feel free po na ito po ay inyong isulat dyan sa ating chat box upang ito po ay ating matalakay. Kung meron din po kayong mga prayer requests, ay at inyo rin pong i-request upang ito po ay sama nating mailapit sa trono ng awa ng ating Panginoon. At ngayon ay aking din bibigyan ng oras at panahon ang aking mga kasama rito upang kayo ay kanilang i-welcome at batiin. At ito ay sa pangunguna ng ating butihing pastor, si Pastor Epi Villaruel. Pastor, batiin po natin ang ating mga viewers ngayon. Isang mainit, masigla, masayang pagbati mula dito sa New York, Elmhurst, New York, sa pangalan natin Panginoon Jesus. Magandang gabi dyan sa Pilipinas at sa mga taong makakapakinig nito kung anong oras. Magandang pakikinig sa mabuting balita ng ating Panginoon Jesus. God bless us all. Prepare our hearts to study the Word. Maraming salamat, Pastor. At ngayon ay bigyan ko rin ng oras at panahon si Part Ronnie. Ayan, Part Ronnie. Yan, isang mapagpalang gabi po, umaga, tanghali o gabi sa ating pong lahat mga kapatid. Yan din sa ating mga kaibigan. Live ngayon, hindi po ay masaya na kayo po ay huli sa gabang ito. Bebes, ito po ay nagagalak at tayo po ay muling mag-aaral ng banal na salita. Away, maging pala sa bawat sa atin ang ating pumapag-aral. Ganang gabi din sa'yo, partner. Okay, maraming salamat, Part Ronnie. Ayan, tuloy-tuloy po tayo. Pero bago po ibigay ang oras at panahon kay Pastor Epi sa kanyang pangunguna ay aking munang hilingan ng ating mga kapatid na si Part Ronnie para sa pambungad na panalangin. Tayo po ay mandaling manalangin mga kapatid. Atin pong ilagay ang ating pong sensya sa phone. Kakila namin Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito. At kami po ay pinagkalooban niyo muli ng panahon, pagkakataon upang kami po ay upang pag-aral na ito. May pagniling Panginoon, tulungan about sa amin, kaya tulungan kami maunawaan ito ng ayos. Karoon dito ng pamilya, bago ang ito, bago ang tulungan din ibahagi ng bawat ang Panginoon ay hindi na tulungan buat pangit sa muna or hindi ay Panginoon ay gamitin naman mento upang biyag na mabuting balita about maraming salamat Panginoon kung mga hindi alang-alang Ayan, maraming salamat, Part Ronnie. At ngayon ay akin nang ibigay ang oras at panahon sa ating butihing pastor para kanyang ilahad ngayon ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay mga kapatid, dito tayo sa pagpatuloy ng ating pag-aaral. Part 2. Pag-ibig ng Panginoon. Ngunit ang ating tinatawag na angkla, anchor verse, na dapat nating tandaan pag na-memorize natin bilang mga mananampalataya at naghihintay ng maluwalhating pagdating ng ating Panginoon Jesus. Ito dapat ang laging nasa puso't isipan natin sa diwa. Itong mensahe ng tatong anghel, ang walang hanggang mabuting balita. Hindi lang siya walang hanggang balita, kung hindi magandang balita. Hindi siya mabuting payo, mabuting balita para sa lahat ng tao. Lahat ng henerasyon, lahat ng mga taga-earth
So baka makalimutan ko, bumati na ako, pero mas maganda yung talagang mainit at masiglang pagbati sa pangalan natin, Panginoon Jesus. Dahil sa pag-aaral na ito, napakahalaga. Ito lang yung motivation ng isang Kristiyano na tanggap ng Panginoon. Marami tayong ginagawa pero alam ng Panginoon kung ano yung motive natin. Iba-iba yung dahilan kung paano tayo lumapit sa Panginoon. Merong mga Bible study, merong mga karanasan na mga mahirap o yung narinig, na-invite. Out of that, kung ano man yung motivation na paglapit natin sa Panginoon, isa lang yung dahilan, the love of God, the goodness of God. Pero iba nga yung approach ng Panginoon kasi magaling ang Panginoon sa communication. Ngayon, bilang tugon, aabot tayo, lumalago tayo sa karunungan ng ating Panginoon Hesus. Doon natin malalaman na ang kanyang palang pag-ibig ang nagdala sa atin, ang umakay sa atin upang magbalik loob sa kanya. Hindi yung takot sa uh, apoy, susunugin ng apoy, lindol, sakuna na darating ng Panginoon. Meron pang nag-iisip o mga nagtuturo kung minsan hindi rin natin masisisi na yung kaligtasan natin ay pagdating pa ni Jesus sa pangalawa mula sa kamatayan, kasalanan. Tayo iniligtas na ng Panginoon nung unang dating niya. Ano? So, aabot tayo sa topic na yan. Kaya lang, ito ang dapat natin, everlasting gospel. Walang hanggang mabuting balita para sa lahat ng tao. Konting review tayo mga kapatid na kung bakit tayo ay minahal, iniligtas ng Panginoon dahil ito yung kanyang likas. No? At yung likas na yan, siya yung pundasyon ng ating kaligtasan sa lahat ng aspeto ng kasalanan patungo ng kamatayan. So kung ang Panginoon ay nagbibigay ng utos, ang Panginoon ay magsasagawa ng paghukom, lahat ng kanyang ginagawa base sa kanyang likas na pag-ibig. Tandaan natin ang kanyang pag-ibig, ang pag-ibig na ito, ang kanyang likas, walang kondisyon, hindi nagbabago, at walang dungis ng pangmakasarili. Kaya mga kapatid, sa mga nanonood at mga kapanonood, nakita nyo merong kahalagahan ito, malaman ng tao, pakishare natin. Hindi naman tayo lahat, paggamit lang tayo sa Panginoon, nandito na itong pagkakataon na binigay ni Lord sa atin, ibigay natin, i-share natin. Sa abot kayang gamitin tayo ng Panginoon. Balikan natin yung Efeso 2:4 hanggang 6. Ang sabi dito, kasi alam niyo mga kapatid, kaya ako babanggitin at pagdidiinan ito. Kahit sa mga Bible study natin, laging ang approach natin kung ano ang gagawin natin lagi sa Panginoon. Kagaya ng pag mag-preach tayo ng tungkol sa baptism, parang may gagawin muna tayo bago mag-act ang Panginoon. Lapit tayo sa Panginoon, kaya meron tayong kanta na lumapit sa Kanya yung first night pa lang ng evangelism, para lapitin na kagad natin kahit hindi pa nila kilala ang Panginoon. Ang Panginoon yung unang lumapit, kaya merong kanta, gospel song, Heaven Came Down and Glory Filled My Soul. Siya talaga yung nag-initiate ng paglapit, ng pagligtas. Ang Panginoon ang bumaba. So dito sa Ephesians chapter 2 verses 4 to 6, ang sabi dito, ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa. Isa ito sa pinakamabigat na dapat nating bigyan ng halaga. Yung mayaman sa awa. Dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin. Yung si Big Ninong natin, ito yung prayer niya lagi. Na sa inyong dakilang pag-ibig na inibig sa amin. Laging ito, marinig mo sa kanya sa prayer, talagang doon pa lang sa statement na touch ka kasi Holy Spirit ang nagbibigay. Ano itong kanyang malaki pag-ibig na inibig sa atin, yung yaman ng kanyang awa. Nandito sa verse 5, na habang tayo, bangamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan. Spiritually dead na tayo mga kapatid. Paglabas natin sa panahon na ipinanganak tayo dito, mula sa ating magulang, galing doon sa pagpasok ng kasalanan doon kay Adam, spiritually dead na tayo. Wala tayong gana tungkol sa Panginoon. Habang tayo mga patay sa ating kasalanan, tayo ay binuhay kalakip. Rini-review ko ito mga kapatid kasi kung tayo ay nakainom
ng para siyang nasa Bible pero hindi pala nakainom ng bino o alak ng Babylonia na laging tinutukoy, tinuturo at tinanggap ng karamihan na purihin ang Panginoon. Salamat Panginoon sa iyong biyaya na ako'y makasalanan. Sa halip na ako ang mamatay, ikaw ang mamatay. Pero dito, kaya ang solusyon ng Babylonian wine na para siyang totoo, kailangan natin to be born again. Tinuturo yan ng Bible na to be born again. Pero ano ang pundasyon? Hindi tayo na born again dahil tinanggap natin. Na born again tayo dito sa binuhay kalakip ni Kristo. Kaya may nakalagay dyan sa magitan ng kanyang biyaya, kayo'y nangaligtas. Ngayon, yung ating baptism, paglapit sa Panginoon, tinuturo din ng Bible yan, yan ay reaction natin. Ang Panginoon laging proactive, tayo yung reactive. Panginoon ang gumawa ng action. Yan yung gospel. Yung commission ng Panginoon, go into all the world, yung program natin na I will go, yan yung ating reaction para tumugon dun sa naranasan nating kaligtasan ng Panginoon, ibabahagi din natin. Pero hindi natatapos yan na binuhay tayo kalakip. Dito sa verse 6, tayo'y ibinangon kalakip. So nandyan yung pundasyon at katotohanan ng ating pagiging born again, ng baptism. Inilubog at ibinangon. Ano? Tayo'y binuhay spiritually habang tayo patay sa kasalanan. Pagdating ng baptism, dahil patay na tayo sa na-discoveryhan natin, natuklasan natin na patay tayo sa sarili, tinanggap natin yung ating kamatayan kalakip ni Kristo. Doon ngayon yung tinatawag na subjective experience ng ating kaligtasan. Review lang yan mga kapatid, no? Ngayon, itong Romans chapter 5, ito yung last part na pinag-aralan natin last week. 4 na bagay na meron tayo. Meron tayo sa sarili natin, wala sa Espiritu. Ano ang meron tayo? Meron tayong walang lakas. Habang tayo ay hindi nakakasunod ng kanyang kalooban. Habang tayo ay hindi kumikilala sa kanya. Yung word na ungodly dyan mga kapatid, hindi yan yung kontra sa Diyos. Yan ay mga taong nakakaalam ng Diyos. Kaya pag binasa mo sa Romans chapter 2, wala talagang excuse ang tao. Alam na nila sa magitan ng iba't ibang pamamaraan ng Diyos, lalo na yung likas. Kaya walang excuse na hindi alam ang Diyos. Kaya yung binanggit ni Pablo dito na Romans chapter 5 verse 6 na habang tayo ay hindi maka-Diyos, ungodly, alam natin na may Diyos, hindi lang natin siya kinikilala. Anong ginawa ni Kristo? Binigay niya, siya ay namatay para sa atin. Hindi siya namatay na sa halip tayo, Samatay siya para sa atin. Verse 8, ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Kailan niya ipinahayag ito? Hindi nung nagbago tayo, hindi nung lumapit. Ito, applicable to mga kapatid sa lahat ng tao na makasalanan. While we were still sinners, while we were yet sinners, si Kristo ay namatay para sa atin. Verse 9, mas higit pa dito. Mapapansin niyo mga kapatid sa sulat ni Pablo, lalo na sa Romans, ito yung clearest gospel of all. Laging meron tayo kay Kristo na mas higit pa. Kita niyo naman sa 4 na bagay na wala tayong magawa sa Panginoon. Iniligtas niya tayo, binigyan niya kanyang buhay. Pagdating sa verse 9, mas higit pa dito na tayo ay inaring ganap sa magitan ng kanyang dugo. Yung dugo dyan, yung kanyang buhay, perfect life. So anong result nito? Anong na-accomplish dito sa dugo ni Kristo na nag-aring ganap sa atin? Sa Bisaya, unsay na himuan sa dugo ni Kristo sa iyang kinabuhi. We shall be saved, guaranteed from the wrath or from wrath through Him. Gikan sa ating mga presentation sa mga prophecy seminars, halos ang dinidiin natin parang galit na galit ang Diyos kaya magbago na tayo sa pagitan ng pakinig ng seminar para pag nabaptize tayo talagang kakalma ang Diyos. Sabihin, ay mabuti na lang tinanggap mo ako, kung hindi barbecue ka sa
sa dagat-dagatang apoy. Dito makikita natin yung unang pagdating pa lang ng Panginoon, yung ginawa niya sa kanyang unang pagdating. Ito yung nagligtas natin sa atin mula sa yung wrath dito, hindi yung emotional outburst ng Panginoon, kung hindi yan yung galit ng Panginoon sa kasalanan. Ngayon, yung kasalanan ay nananahan sa atin, ayaw ng Panginoon na papahamak tayo, binigay niya kanyang bugtong na anak at sa magitan ng kanyang ganap na pamumuhay, hindi siya nagkasala. Ito yung nagligtas natin mula sa galit ng Diyos laban sa kasalanan. Okay, mga kapatid, review yan. No? Ngayon, dito sa verse 10, sapagkat kung tayo ay kanyang mga kaaway. Yung ginamit ni Pablo dito na kaaway, hindi kaaway dahil nagalit ang Diyos sa atin. Kung hindi tayo, mula kay Adan, yung likas natin na makasalanan, ayaw talaga natin sa Panginoon. Ito yung says dito, hindi yung may kaaway ang Diyos o kaaway tayo ng Diyos. Kung hindi, habang tayo kaaway ng Diyos, hiwalay tayo sa kasalanan, siya mismo ang nag-initiate ng reconciliation. We were reconciled. Tingnan nyo mga kapatid, sa mga nakikinig ngayon, tingnan nyo kung ano yung verb tense na ginagamit ni Pablo lagi dito. Tayo ay pinagkasundo pang nakaraan sa Diyos sa magitan ng kamatayan ng kanyang mismong bugtong na anak. Tanggalin natin sa isip natin, sa pag-unawa natin, na ang Ama ay galit, ang Diyos, si Kristo, puno ng biyaya. Ama, ito yung buhay ko. Hindi, ang Ama mismo ang nagbigay. Remember, God so loved the world. Hindi God so loved the world that He gave, hindi lend, hindi pahiram. And then dyan na naman yung much more. Mas higit pa dito. Tayo ay pinagkasundo na, tiyak na tayo ay maliligtas sa magitan ng kanyang buhay. Napakaganda nito mga kapatid. At hindi lang siya maganda. Ito mismo dapat ang katotohanan. Dapat nga paalik. Paulit-ulitin natin sa ating isip. Kasi minsan iniisip natin yung love of God parang isa lang siyang topic. Pero ito yung nagpapatakbo mo ng buong mundo. Ito yung nagpapagana ng gravity. Kung meron mga sakuna na nangyayari dito sa mundo, dahil nasa lugar tayo ng dinamage ng kaaway. Pag may mga sakuna, mga masamang sitwasyon, ang question natin, Panginoon, naririnig mo dyan sa mga post, tama na, Panginoon. Parang ang Panginoon nagbibigay. O Lord, tulungan mo kami, parang walang aksyon ng Panginoon. Inihahanda tayo ng Panginoon sa mga ganyang bagay. At gusto ng Panginoon malaman na yung mga bagay na yan hindi galing sa Kanya. Pero through that storm, kasama natin ang Panginoon. Through that fire, kasama natin ang Panginoon. Okay, so yun ang konting review. Bakit nandun lang sa chapter 5 verses 6, 8 to 10? Bakit walang 7? Kasi itong 7 mga kapatid, dito kino-contrast ni Pablo yung pag-ibig ng tao. Nasabi ni Pablo dito sa verse 7, mahirap mangyaring ialay ni numan. Mahirap sa tao, kahit mabuti o kaibigan, mahirap mangyari yan na iaalay ang kanyang sarili. Kung meron man, siguro doon sa mga matuwid o mababait, pero sabi niya, bihira talaga ito. Kasi yung pag-ibig nga natin ay ang nagpapatakbo ng ating nature ay self-love, hindi yung love of God. So magitan ng pure, apostolic, unadulterated, non-commercialized gospel. Ito yung ipoproduce niya mula sa atin. Huwag nating hanapin ito sa ating mga kapatid, sa family, kahit kanino. Tayo lang ito, tsaka Panginoon, pahintulutan natin na patuloy ang banal na espiritu i-reproduce ng buo at tayo ay lumalago dito sa katotohanan ito. Habang hindi natin malalaman, nagiging daluyan at pala tayo ng kanyang pag-ibig na nagligtas sa atin. So ito ang background nito mga kapatid, para siya yung tinatawag na kagaya ng dyan sa Pilipinas, malakas, maganda, mga Tarsan, ito naman ay Greek na mga kwento. Si Admetus tsaka si Alcestus mag-sweetheart sila. Ngayon yung sweetheart niya na lalaki was falsely accused. Kailangan siyang bitayin pag kinabukasan.
ang ginawa ng babae ni Admitos ay itinali niya yung kanyang sarili sa malaking kampana ng simbahan. So pag kinabukasan ng alas 9, pag tunog ng kampana, i-release yung tali, bibitayin na yung kanyang sweetheart. So ang ginawa niya, itinali niya yung sarili niya doon sa kampana, hindi tatama ngayon yung dalawang metal. So walang tunog, hindi mabibita yung lalaki. Pero sinakripisyo niya yung sarili niya, yung babae. Patay siya. Ito yung background nitong Romans chapter 5 verse 7 na ang tao pwede niyang ibigay pero doon sa mababait pero bihira ito mangyari. Ano? So yan ang kalagayan natin. Kaya pag may mga tanong kayo mga kapatid, isulat ninyo o comments para makita natin kung paano mag penetrate itong message ng Panginoon. Ngayon, dito sa Titus chapter 3 verse 5, lahat, kung meron man tayong ginawang mabuti, hindi ito ang pundasyon. Not by works of righteousness which we have done, kung hindi according to His mercy, He saved us. Yan ang tandaan natin talaga mga kapatid. Kasi confused pa rin ang mga tao, either denominational membership, religious membership, or activities. Parang mini-measure natin doon kung meron tayong kaligtasan o wala. Meron din tayong iniisip, kahit sino mga Kristiyano, kung ano yung membership natin sa church, parang tayo lang ililigtas. Paglipat mo naman doon punta ka naman sa ibang denomination, yun din. Pero tandaan natin na ang pundasyon ng ating kaligtasan mismo ay ang kanyang awa, ang kanyang pag-ibig. At ito ay mararanasan natin sa magitan ng banal na Espiritu by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit or the Holy Ghost. Okay, konting review lang ito. Tapos, sa sitwasyon natin sa buhay, kung ano man ang mangyari at nangyayari, tandaan natin, walang anumang pwedeng magpahiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo na ating Panginoon. Sabihin natin, madali lang yung sabihin, Brother Epi, kasi walang bagyo eh. Dito nga ito gumagana eh. Doon ka pipili kung tayo ay mananatili dito sa katotohanan ito o doon tayo sa feeling natin. Yung feeling natin parang bagyo yan, pag tumira grabe, pero after 2 or 3 days, wala na. May damage nga. Pero bakit ang pag-ibig ng Panginoon? Anong damage na binigay? Yung sakripisyo ng ating Panginoon Jesus. So pag ito ang tandaan natin, talagang walang pwede o anumang bagay na magpapahiwalay sa atin. So umpisa na tayo ng sharing natin. Madali lang ito ngayon. Ito yung sitwasyon natin. Dahil sa Tagalog o sa English, love, pag-ibig, puro ganun. Pero dahil sa original, meron silang 4 na kataga ng tinatawag na pag-ibig. Eros, Phileo, Storge, tsaka Agape. Itong Eros, Phileo, Storge, nandito yon sa atin. Inborn tayo nito. Marunong tayo magmahal sa opposite sex, lalaki, babae, o kaya meron tayong mga hindi kakilala, ang tawag natin bro. Para bro. Yung street words lang, bro o brad. Brotherly love, phileo. Storge love for family. Alam na natin ito mga kapatid, na normal sa atin ito. Itong 3 eros, phileo, storge. Galing din ito sa Panginoon. Pero nadungisan na siya ng pang makasarili. Ang motivation lahat nito, kagaya ng pag-asawa ng lalaki babae, dahil to satisfy self. Brotherly love, kung ano mga kailangan natin. Kahit ano pa man mangyari, may respeto pa rin tayo sa bawat isa. Meron pa tayong pagmamahal sa pamilya. Pero itong storge, nag-aawa, kahit magkaawa yung pamilya, mga magkakapatid, magkadugo pa rin yan. Lalaban pa rin yan kung hindi ka pamilya. Kahit mga hayop, meron mga ganyan. Ang wala tayo, itong agape. Ito ang gusto i-reproduce ng Panginoon through the gospel message. Yung pure gospel. Kaya ko ginagamit yung pure gospel. Kasi maraming gospel, lahat na lang gospel. Christian living gospel. Mga kanta gospel. Basta makarinig tayo ng salita ng Diyos, gospel. Yung gospel, good news yun ng kaligtasan. Hindi lahat ng salita ng Panginoon ay good news.
Yung ginawa lang ng Diyos kay Kristo, yun ang gospel. Yun ang kaligtasan natin. Sa magitan ng pure, unadulterated, non-commercialized gospel, pahintulutan ng banal na espiritu na i-reproduce sa buhay natin individually at ganun din sa church yung pag-ibig nito. Example, sa John chapter 21, 15 to 17. Yung pagkatapos na na-resurrect ni Jesus ito, ilang beses rin dininay si Jesus ni Peter? Tatlo. So, tatlong beses dininay ni Jesus Peter. Tatlo ding beses itatanong ni Jesus si Peter. Peter, pagkatapos ito ng kakain sila ng hapunan, tinanong si Peter ni Jesus, Peter, Pedro, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Meron tayong color coding para makita nyo na yung word na ginamit dyan sa original magkaiba. Iniibig mo ba ako higit kaysa mga ito? Sabi ni Pedro, oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Pareho siya iniibig, ano? Tapos pagdating sa 16, ganun, inulit ng Panginoon, iniibig mo ba ako? Sabi ng Panginoon, alam mo Panginoon na kita'y iniibig. Ang pagbinasa natin sa English o anong translation natin pwede sa Bisaya, dito tayo sumasabit yung mind natin, yun yung word na ikatlo. Sinabi niya ni Kristo sa kanya, kay Pedro, sa ikatlo. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nanlumbay si Pedro sapagkat sa kanya sinabing mga pangatlo. Akala, pag sariling understanding natin, ang kulit naman ito eh. Sinabi ng iniibig kita. Kaya nanlumbay. Pero bakit nanlumbay siya? Nakakalumbay ba yung 3 times? Yung confirmation, affirmation, iniibig. Ang kulit nito. So nanlumbay siya. Iniibig mo ba ako? Tingnan niyo, puro pula yan dyan. Ano? Sabi niya sa Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya na Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Dito malalaman natin sa original. Kaya linagay ko ito dito. Tingnan mo ang ginamit ng Panginoon sa verse 15. Sabi ng Panginoon, Peter, do you agapas? Do you agapaw? Do you love me with the love of God? Ang sagot ni Pedro ay phileo yo. Fellow, verb tense ng phileo. Kita nyo? Yung pula? Yan yung verse 15. Sa 16, inulit ng Panginoon, Pedro, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng pag-ibig ng Diyos? Agape? Kasi sabi mo hanggang kamatayan, naalala niyo hanggang kamatayan, hindi kita iwanan. Pagdating ng panahon, test of time, bagsak si Pedro. Kaya meron tayong kasabihan, pangako ang pangako na ipapako. Kasi yun ang laman. Yun ang tao talagang hindi kayang gawin. Kaya sinigurado ng Panginoon kay Pedro na pwede mo akong tanggihan, pwede mo akong itakwil, pero hindi kita itatakwil. Ito yung ini-establish ni Jesus kay Peter. Mahal mo ba ako ng pag-ibig ninyo? Sabi ni Peter, alam mo naman lahat, Panginoon, na human love lang ang meron ako. Yan, itong pangatlo, nag-switch na si Jesus. Ito lang bang klaseng pag-ibig ang meron ka sa akin? Sabi ni Pedro, Panginoon, alam mo na ito lang ang pwede ko, nakita mo naman yung ganyan ang background ng passage na ito na napakahalagang dapat natin malaman. Doon sa original word. Kagaya ng, bigyan ko muna kayo ng konting background kung bakit nagkakaroon ng gera-gera ang mga, doon nag-umpisa yung mga gera-gera, yung digmaan sa loob mismo ng simbahan. Ito. Kasi ang kaaway, ito yung atake ng kaaway, yung likas ng Diyos, yung kanyang pag-ibig. So nung panahon, namatay na yung mga disciples, ang leadership ng church lumipat na sa kamay ng mga hintil. Wala na silang nakitang value o kahalagahan tungkol sa mga sanctuary, lahat ng mga religious practices ng mga ginagawa ng mga disciples noon, ng mga Hudyo. So umusbong
yung feeling, wala naman siya nagtuturo. More on actual experience. Kaya kapag minsan may mga Bible study, anong masabi mo dito sa verse na to? O meron ba tayong mga experiences? Wag na yung mga Bible kasi hindi masyadong maintindihan. Ito na lang, anong masabi mo, anong experience mo kay Lord? Puro ganun. Isa yan sa pamamaraan ng kaaway na hindi talaga natin, ayaw niya tayo mag-aral ng Word of God. Kaya ang sakit natin, devotion, devotion, devotion. Hindi masama yung devotion, pero pagdating sa pagkain, yung devotional natin mga kapatid, yan ay merienda. Hindi tayo pwedeng mamuhay ng puro lang tayo merienda. Pag na-over tayo sa merienda, hindi na tama yung katawan natin. May merienda na. Yung sa Pilipinas, siguro 5 beses ko. No? Nag-umpisa yan. Eros, ito yung Eros, was considered as the highest form of love. Kasi yun ang experience nila. Nagpapatayan pa nga talagang ito yung pakiramdam, yung actual na pakiramdam. Mas madaling maunawain yung pakiramdam natin. So nung panahon, yung Eros, yan ang kilala dahil yan ang nararanasan. Ngayon, ito isa sa mga pinakamatalinong tao sa Grego, si Plato. Dinescribe niya ang meaning ng Eros. Ang tao mismo ang nag-i-initiate. Ang tao ang nag-i-initiate ng paglapit sa Diyos. Ito yung basis ng lahat ng pagano na relihiyon. Kaya pag nagturo tayo na tayo ang unang lalapit sa Panginoon, ito yon. Biktima din tayo eh. Ngayon, yung mga church fathers, alam nila na merong agape, pero gusto nilang palitan na ng Eros. Doon nag-umpisa ang digmaan ng kasaysayan ng iglesia. Mula sa Eros, sa agape, papunta ng Eros. So talagang nagkagulo sila. Ngayon, ito si Augustine. Kilala natin si Father Augustine or Saint Augustine. Siya yung nag-ayos ng problema nito. Sabi niya, bakit kayo nag-aaway dahil lang dyan? So ang ginawa niya, nag-formulate siya ng bagong word na sa English ngayon ay mas kilalang charity. So dito, nakuha ng kaaway ni Satanas. Kaya kung mapapansin natin sa lahat ng mga karamihan, hindi lahat, karamihan, ang preaching natin, sa halip na good news, anong ginawa ng Diyos kay Kristo na tiyak ng kaligtasan natin, ginagawa ng good advice. Ito ang gagawin natin. More on ito ang gagawin natin. Kasama na dyan yung stewardship natin. Maririnig nyo, pag ito yung binigay mo kay Lord, i-bless ka ni Lord. May pa-konsensya pa na pag hindi ka magbigay kay Lord, kakasala ka, makikita mo na kaagad dyan, ninanakawan. Lahat na ng approach natin, puro anong gagawin natin para bigyan tayo ng pabor. Contrast talaga ito sa mensahe ng everlasting gospel, yung pure gospel. Sabihin na, ibig mo sabihin, kaya lang nagtuturo ng totoong kasi hindi, mga kapatid, marami. Pero, paintulutan lang natin yung sarili natin. Paggamit tayo sa banal na espiritu, hanggang kailan mananatiling puro good advice ang ibibigay sa mga tao? Walang good news. So dito, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Hindi ito galing sa atin, galing ito sa Word of God. Pinahayag kaya ang theme natin, ng program natin, Discover the Power of God's Grace. Assurance of Salvation. Na hindi emotional, gagaya niyan mga kapatid. Sa Bible ba meron kayo napansin pag mag-preach yung mga disciples, merong appeal? Merong panawagan? Wala, pinipreach lang niya. Ang banal na espiritu ang magkukonvict sa tao. Magtatanong sila, anong gagawin namin? Tayo, may appeal, may music para yung emotion pumunta ron sa katatanggap sa Panginoon. Napapansin natin yung preaching natin ng baptism, last part, kasi kukunin yung emotion. Pero iyan nga ang bunga nito mga kapatid. I-discuss na lang natin yan uli kung meron kayong time discussion o may mga tanong. Tingnan nyo yung ginawa ni Augustine. Sa King James, ang ginamit dyan ng word charity. Yung charity na word, caritas, combination ng agape tsaka eros. So wala na yung word na agape, yung truth ng agape, tsaka yung experience ng eros, wala na. Nandito na pinagsama na through the word charity. So ginagamit natin ito, hindi natin alam na contaminated pala yung love of God. So dito sa King James Version, ang ginamit dyan na word na love,
charity. So charity never fail. Lahat ng gamit ng word dyan, charity. Pero mga kapatid, total, nasa modern world na tayo. Nandiyan yung laptop nyo, nandiyan yung cellphone nyo. Tingnan nyo, i-type nyo 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Yung chapter, kasi chapter 12 tsaka 14, dinidiscuss ni Pablo yung spiritual gifts. Pero sabi niya, kung ano man meron tayo, na wala tayo nito, para lang tayong batingaw na tumutunog na walang kabuluhan. Ang ginamit ng Panginoon sa original dito, ni Pablo dito sa original, agapen or agape. Pero hindi siya charity. Nakita niyo mga kapatid? Dito sa Greek pa, mula kaliwa pa kanan ang pagbasa. If in the tongues of men I speak and of angels love, however, not. Kung wala nga daw akong pag-ibig. Anong pag-ibig ang ginamit dyan? Agape. Hindi yan charity. Kuha niyo mga kapatid, sample lang yan ha. Verse 1. Dito sa verse 8. Love never fails. Anong nandyan na love na ginamit ni Lord? If, however, there are prophecies. So, yung ginamit na word dito, agape. So 1 Corinthians chapter 8 is agape. Sa verse 13, tatlo ito, faith, hope, and love. Itong tatlo, mahalaga. Pero ang pinakadakila dito ay ang pag-ibig. Bakit pag-ibig? Kasi pag meron kang pananampalataya, halimbawa kung nananampalataya na magkikita kami ng aking asawa kasi nasa Pilipinas siya noon. Nung pumunta na siya dito sa Amerika, hindi na ako aasa. Kasi magkasama na kami. So yung pananampalataya, yung pag-asa, pagdating na, ang tawag natin sa pagdating ni Jesus, blessed hope. Isa sa mga bagay na hindi natin kakantahin pagkasama natin si Jesus Christ, yung we have this hope. Kasi nandiyan si Jesus eh. So ganyan yung agape, hindi siya mananatili yan. Everlasting. Di ba sabi ng Panginoon, I love you with an everlasting love. So tingnan natin yung tatlong major presentations ng kaligtasan sa buong mundo. Christians and non-Christians, uuwi lang yan sa tatlo. Yung Eros Gospel, yung pagan gospel na pumasok sa Christians, salvation by works. Ang tao talaga ang mag-initiate. Ngayon, karamihan ng Kristiyano, alam naman natin, hindi, ang Diyos yan ang pag-ibig. Dito, biktima tayo sa pangalawa, yung Caritas Gospel. Pinagsama natin ngayong love of God, tsaka human action, human love. Doon pa lang, ang Diyos ang ginawa niya, hanggang doon lang sa cross, tayo ngayon ang gagawa sa bahagi natin. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. God help those who help themselves. Ito yung adulterated gospel, Caritas Gospel. Yung pure, unadulterated, non-commercialized, apostolic, biblical, historical gospel. Ito yung pangatlo mga kapatid, agape gospel. Ang Panginoon mismo ang nag-initiate. Heaven came down. So yung pag-ibig ng Diyos na galing sa langit nagligtas sa atin, mag-i-spread out natin yan horizontally sa kapwa natin, sa family natin, sa church, community. Yung sinasabi, love God, parang, how do we love God? Hindi naman natin sa kikita siya. Ang application, how do we treat each other? O yung mga kapwa natin. Because whatsoever you have done to the least of these, my brethren, you have done it to me. Tingnan natin yung contrast. Hindi siya pwedeng i-compare. I-shortcut ko na lang ito mga kapatid. Number 1, human love is conditional. Mamahalin kita kung mahal mo ako. Ang Panginoon, while we will still sinners, while we were His enemies. Pangalawa, as much as we love each other, nagbabago yan depende sa sitwasyon. Halimbawa ngayon, close tayo sa bawat isa. Pero pag meron dumating na sitwasyon, mag-uumpisa yung mag-iiba na yung trato natin sa bawat isa. Kasi meron kang ginawa na hindi ko gusto. Yan. Nagbabago yan. Isa yan sa mga pangyayari yung mga disciples. Lord, kahit sa kamatayan, hindi ka namin iiwanan. Maniwala ka. Ang leader doon sa meeting na yun, si Peter, ginamit pa niya yung tabak. Ang Panginoon, unchangeable. Ang human love,
It could be eros, phileo, storge, human love. Lahat yan egocentric, pataas at para to satisfy self. Pero ang Panginoon, He has to satisfy the law, His law, justice, at ibigay yung blessing sa mga taong nagkasala. Yan ang tatlong kaibahan ng agape tsaka ng human love. Ngayon, tinan nyo mga kapatid. Tanggapin lang natin ito. Karamihan ng prayer natin parang wala pang ginawa ang Diyos. Bigyan mo kami ng pag-ibig, ibigay mo sa amin yung Holy Spirit. Romans chapter 5 verse 5, ang pag-asa ay hindi nagbibigay ng kabiguan sa atin. Bakit? Ito yung dahilan. Because, sapagkat ibinuhos niya ang kanyang pag-ibig, ang kanyang agape. Saan binuhos? Sa ating mga puso. Sino nagbuhos? Ang banal na Espiritu. Na ano? Na ibinigay sa atin. Kaya sa mga prayer niya, Panginoon, sana mapapansin mo yan. Lagang may prayer ng tayo program, parang doon palang gagawa ang Panginoon. Napakahalaga nito mga kapatid. Siguro naisip natin tayo lang, parang maganda, pero parang hindi ka. Mga kapatid, doon sa mga nakikinig at makakapakinig, kung maaari, bahagi natin ito. Hindi tayo maghahakot ng mga followers o ano, kasi hindi naman tayo. Ang ano natin is just to spread out the message of God in its purity and its clarity. 1 John 3:16. Ang sabi diyan, dito makikita natin ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Kung meron tayong John 3:16, ito yung application 1 John 3:16. Sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. So yan yung John 3:16. Ano naman ang tugon natin? Ano ang experience sa atin? Gayon din naman tayo. Ibigay din naman natin ating mga buhay sa ating mga kapatid. Ito yung contrast ng nature of sin. Laging pataas. Dahil wala na tayong time. Pataas, I will ascend to heaven, I will exalt my soul, I will sit upon the mount, I will ascend above the heights. Puro siya pataas. I will be like the Most High. Ang program ni Satanas, maka-Diyos talaga. Parang maka-Diyos. I will be like the Most High. Pwede niya lang sabihin like the Most High kasi hindi siya Most High. Pero yung feeling niya at gusto niya ipaabot sa mga tao, kahit nga sa experience natin, sa mga problema, parang mas makapangyarihan talagang kasalanan, problema, gulo sa buhay. Ang nature of God laging pababa. Galing sa Diyos, nagkatawang tao para sa ating kaligtasan. Hanggang 5 lang si Satanas. Wala na. Ang Panginoon, perfect number talaga siya. Did not cling to His divine nature. He emptied Himself. Hindi niya pwedeng gamitin. He took the nature of a slave. The lowest form ng pagkatao dito sa mundo. Made in the likeness of man. He humbled Himself, obedient to death. Hindi lang basta-basta death, kundi death, even the death of the cross. Ang result nito, you shall be brought down to hell. Meaning, going up, yung self-exaltation will go down. You will end up in death because you try to live outside of the source of life. Anong resulta ng buhay ni Jesus? God highly exalted that every tongue shall confess, every knee should bow. O mga kapatid, napakahalaga nito. Nangyari na ito kay Moises. Alam naman natin yan. Pinag-pray niya, Lord, pag hindi mo pinatawad ang mga taong ito na nagsamba-samba doon sa baka, pwedeng paki-erase na lang ng pangalan ko sa aklat. Grabe, no? Willing to die eternally. Si Stephen, habang binabato ang prayer niya, Lord, don't charge their sin against them. So kung nangyari ito sa mga tao sa panahon, ito naman yung goal ng Holy Spirit ngayon. Na gusto niya maranasan natin as a church, yung Moses, Stephen, tsaka si Paul. Sabi ni Pablo, nung na-realize niya ang pag-ibig ng Diyos na nagligtas sa kanya, personal experience, sabi niya, Panginoon, kung maaari, maging sumpa na lang ako. Si Kristo mismo ang ating leader, ang ating example. Pinag-pray niya habang siya'y pinapako doon sa cross. Forgive them for they do not know what they're doing. So mga kapatid, ang ending natin, yung prayer natin, galing sa Bible mismo, na tayo manatili, manahan si Kristo sa ating mga puso sa magitan ng pananampalataya. Being rooted and grounded in agape. Ang ating pananampalataya hindi tatayo sa karunungan ng tao kung hindi sa kapangyarihan ng Diyos. The power of God's grace, His salvation. Keep yourselves in agape.
looking for that mercy of our Lord Jesus Christ. Okay. Kaya ang imbitasyon ng Panginoon, hindi appeal sa emotion. Sabi niya, lumapit kayo sa akin dahil love na love ko kayo. Bibigyan ko kayo ng katiyakan ng kaligtasan. Mararanasan nyo. Kaya mga kapatid, sa mga kapwa ko mananampalataya, merong series dito ng Great Controversy. Pag binasa nyo yan mga kapatid, yung pinaka first statement tsaka last statement ng Great Controversy mula sa Patriarchs and Prophets, God is love. Pagdating ng ending, God is love. So sa mga naghihintay sa Panginoon, Panginoon mismo ang naghihintay sa atin bilang kanyang mga anak, bilang kanyang katawan, bilang kanyang iglesia, na through the Holy Spirit ma-reproduce. So yung last message of mercy to be given to the world is a revelation of His character of agape. Hindi yan Colossians, ha? Yan ay Christ object lesson. Christ is waiting with longing desire for the manifestation of Himself in His church, when the character of Christ shall be perfectly reproduced in His people. Ito dapat ang nangyayari, hindi yung mga sakuna, kaya gusto natin palapitin ang mga tao. Pagpalain tayo ng Panginoon mga kapatid, sa pag-aaral na ito, by the grace of God, through the power and the presence of the Holy Spirit, may establish talaga tayo sa kanyang love. Agriculturally rooted and architecturally grounded in agape. God bless us all, mga kapatid. Maraming salamat, Pastor Epi, sa isang napakagandang paglalahad ng ating leksyon sa oras na ito. At ako personally, na-bless ako sapagkat muli ay nanariwa sa aking puso at isipan yung pag-ibig ng ating Panginoon, yung pundasyon ng kanyang pagliligtas, na kung saan ay ito'y nagbibigay ng assurance o katiyakan sa bawat isa sa atin na pagamat makasalanan tayo, pero meron tayong Panginoon na sagana sa kanyang pag-ibig, at ang kanyang pag-ibig ay una, unconditional, pangalawa, hindi nagbabago, at pangatlo, ito ay nakasentro hindi sa kanyang sarili, kundi sa iba, lalo tigit sa mga makasalanan. At ngayon, Pastor Epi, dahil sabi ni Part Ronnie ay medyo mahina yung kanyang net, kaya ako na lang po yung magbabasa ng katanungan. Meron pong dalawang katanungan dito na nais bigyan kasagutan. Ang una ay bakit yung sakripisyo ng ating Panginoon Jesus ang sukdulang pagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa sangkatauhan? Pwede bang pakisagot Pastor Epi, na ulitin ko yung tanong, bakit yung sakripisyo ng ating Panginoong Jesus sa krus ang sukdulang pagpapahayag niya ng kanyang pag-ibig sa sangkatauhan, lalo tigit sa makasalanan? Salamat, Part Rapi. Salamat sa napakaganda at napakahalagang tanong na yan. Kasi kung paano siya naging sukdulan, kasi nga yung sakripisyo ni Kristo dun sa cross, binigay niya ang kanyang sarili. Nakita natin yan sa Romans chapter 5, verse 6, 8 to 10, actually to 11, na habang ganun ang sitwasyon natin, makasalanan tayo, hindi tayo deserve ng kaligtasan, kaaway tayo ng Diyos, tayo ay mahihina, doon niya ibinigay yung kanyang sarili. Kinontrast nga doon sa verse 7. Kaya siya naging sukdulan ng pagpapahayag ng kanyang pag-ibig, dahil ang human love, pwede lang tayong umibig doon sa umiibig sa atin eh. Pero kahit nga matinong tao, bihira nga, sabi ni Pablo sa Romans chapter 5 verse 7, ang gagawa doon magsakripisyo para sa kanyang kapwa. Meron siguro pero bihira. So, paano siya naging sukdulan? Doon ipinahayag ng Panginoon ang kanyang pag-ibig habang tayo makasalanan, habang tayo hindi kumikilala sa Diyos, habang tayo mahina, at habang tayo mga kaaway, kanya tayong ipinagbalik loob, pinagkasundo, iniligtas, inaring ganap. Yan part.
Romans Yaw. chapter 5, 6, 8 to 11. Maraming salamat. Napakaganda ng kasagutan. Gusto ko lang idagdag, Pastor, na yung kung bakit sukdulan yung pagpapahayag ng Panginoon doon sa nagtatanong. Dagdag lang. Ay kung ating babalikan doon sa krus, ay 3 beses siyang tinukso ng mga sundalo, ng mga tao, at saka yung magnanakaw sa kanyang kaliwa. Bumaba ka dyan at iligtas mo ang iyong sarili at kami rin iligtas mo. Sabi ng magnanakaw sa kanyang kaliwa. Pwede naman gawin ni Jesus yun, di ba? Pero dahil sa kanyang matinding pagmamahal sa makasalanang tao, mas pinili niya na manatili sa krus sa halip na bubaba upang iligtas yung sarili. Ayan. So, ganun na lang yung sukdulang pag-ibig niya sa atin. He ceased to exist para sa iyo at para sa akin. Pangalawang katanungan, Pastor Epi. Ito pa, ito pang tanong. Nung bumagsak yung si Lucifer na naging Satanas, ay kung ating sisiyasatin, ay bakit kaya galit na galit siya at puot na puot siya dito sa konsepto ng pag-ibig ng ating Panginoon, yung sakripisyong, yung self-sacrificing love ng ating Panginoon. Bakit galit na galit at puot na puot, napupuot si Satanas? Magandang tanong yan, kapatid. Bakit siya galit doon? Yung kasi ang likas mismo ng Panginoon at ang likas ng Panginoon ay walang pang makasarili. Pero sa kabila ng ang likas ng Panginoon ay agape, subject for rebellion talaga yon. Ngayon, dahil ang Panginoon ay pag-ibig, lahat ng gagawin niya, kagaya natin, linikha niya tayo sa kanyang likas. Bago pa tayo nahulog sa kasalanan, yun din ang likas natin. Ngayon, yun ang atake talaga mismo ng kaaway kasi karakter niya ang nakataya dito eh. So paano i-prove ni Satanas na mali ang Diyos? Na hindi just ang Panginoon. So doon niya aatakihin yung likas ng Diyos. So pag inatake niya yung likas ng Diyos, ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan, sira din, maraming madadamay kasi misery loves company. Alam ni Satanas na mapapahamak siya dahil humiwalay siya sa likas ng Diyos. Kailangan may damay. So kung mapapansin natin, ayaw ng kaaway sa magitan ng pag-atake niya ng karakter ng Panginoon, ayaw niya din ipakita yung pure na mensahe na malaman ng tao yung tunay na likas ng Diyos. Kaya yun ang attack niya. Kita mo naman sa Great Controversy sa series. God is love, God is love. Yung narrative sandwich ng Great Controversy, Great Conflict series. So yun talaga ang kailangan atakihin niya. Kasi wala naman siyang ganun eh. Linalang lang siya sa ganun. Ayaw niya yung ganun. Gusto niya may sariling programa. Meron siyang sariling karakter. Yun lang ang aking masasabi doon, Part. Oy, thank you, Pastor. Kaya pala, kung titingnan natin, kung titingnan natin throughout the history, ay kung ano-ano yung mga synthesis na ginagawa ng kanyang mga in-inspire ng mga tao para mapahina o mabaluktot yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya pala ganun Pastor, gaya ng paliwanag mo kanina. Kaya parang may dagdag si Brother Lueno. If you mind, Pastor, babasahin ko. Sige. Ayan. Sabi ni kapatid na Retuya, dahil yung likas ni Lucifer ay nagbago, naging self-seeking na opposite sa selfless. Kaya ayaw niya kay Kristo dahil ang likas niya ayaw sa likas ni Kristo. Pero nung hindi pa siya nagbago, ang likas niya, love niya si Kristo. Ayan. Tama naman. Yun yung ganda. Okay. So, maraming salamat, Pastor Epi, sa isang napakagandang paglalahad. Actually, two studies tayo. 2 Thursday natin tinalakay itong pag-ibig ng Panginoon. Na kung titingnan natin, talagang nagpi-fiesta tayo
Hindi ito merienda, kundi ito ay talagang fiesta ng salita ng ating Panginoon at napakahalaga itong topic na pinag-aralan natin sapagkat gaya ng sinabi mo, ito yung pundasyon ng kanyang pagliligtas sa atin. At dahil naunawaan natin ngayon yung tunay na kahulugan ng pag-ibig ng ating Panginoon, ay meron na tayong assurance o katiyakan ng kaligtasan na bagamat tayo'y mga mahihina, na bagamat tayo'y mga masasama, bagamat tayo'y mga makasalanan, bagamat tayo'y alienated o kaaway ng ating Panginoon. Pero iniibig tayo ng Panginoon. Agape tayo ng Panginoon. At yung sukdulang pagpapahayag ng kanyang agape ay yung kanyang ibinigay, isinakripisyo, yung kanyang bugtong na anak ang ating Panginoon Jesus. Imagine, aggravated party siya. Di ba? Tayo yung lumayo, tayo yung naging kaaway ng Panginoon. Dahil sa ating pagkakasala, kaya naging kaaway tayo ng Panginoon. Pero gaya nga ng kanta na binanggit ni Pastor Epi kanina, heaven came down. Bumaba ang ating Panginoon sa Kristo. Siya yung sacrificial offering ng Panginoon para yung malayong distansya ng banal na Diyos at makasalanan ng tao ay mailapit muli yung relasyon ay ginawa ng Panginoon dahil sa kanyang anak, ang ating Panginoon. So, sa sarap ng ating discussion, Pastor Epi. Oo. At ngayon ay makakarinig tayo ng isang napakagandang awit. Habang ninanamnam natin itong awit na ito, ay ating pagbulay-bulayan at pagnilay-nilayan ang pag-ibig ng ating Panginoon upang sa pamagitan nito magkaroon tayo ng pananampalataya ni Jesus na bagamat dumating man ang iba't ibang sakuna o bagyo sa ating mga buhay, may pananampalataya tayo na hindi natitina. Amen. His life was broken, mine was mended. He became sin, now I am clean. The cross he carried bore my burden. The nails that held him set me free. His life for mine, His life for mine. How could it ever be that He could die, God's Son would die to save a wretch like me? What love divine, He gave His life for mine. His scars of suffering brought me healing. He spilled His blood to fill my soul. His crown of thorn made me royalty. His sorrow gave me joy untold. His life for mine, His life for mine. How could it ever that He would die, God's Son would die to save a wretch like me? What love divine, He gave His life for mine. He was despised and rejected, stripped of His garment and oppressed. I am loved and accepted, and I'm wearer of righteousness.
life for mine, His life for mine. How could it ever be that He would die, God's Son could die to save a wretch like me? What love divine, He gave His life for mine. Amen. Amen. Maraming salamat, Brother Jigs, sa isang napakagandang awit. At ngayon ay Pastor Epi para sa conclusion at panalangin. Okay mga kapatid, tayo manalangin. Ama namin banal, makapangyarihan sa lahat, dakila, mahabagin. Salamat Panginoon sa pagkakataong ito na kami ay pinagbigyan nyo ng pagkakataon ibahagi ang katotohanan ng inyong likas na siya ang pundasyon ng aming kaligtasan. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat kami Panginoon sa iyong dakilang pag-ibig na inyong inibig sa amin na sa kabila ng kami ay patay sa espiritual dahil sa aming kasalanan. Kami ay hiwalay sa inyo. Ginawa nyo ang lahat sa magitan ng inyong bugtong na anak at ngayon ay dinadala sa amin ng banal na espiritu ang katotohanan ito at muli din namin Panginoon ibinabahagi. Dinadalangin na Panginoon na sa lahat ng abutin ng mensaheng ito, banal na espiritu lamang ang may kapangyarihan magpaabot at gumawa. Nagpapasalamat lang kami Panginoon na sa kabila naming kahinaan at mga limitasyon at pagiging makasalanan, binigyan nyo kami ng pagkakataong magbahagi ng katotohanan ito. Dinadalangin namin Panginoon ang inyong mga kapatid na nakikinig ngayon at makakapakinig ng mga merong mga sitwasyon sa buhay, mga pagsubok sa pananampalataya, ay bigyan ng tugon ng kanilang mga kahilingan at pangangailangan sang-ayon sa inyong kalooban. Ganon din ang lahat ng mga biktima, napakahirap Panginoon, ng sakuna, bagyo, lindol, baha sa iba't ibang dako ng mundo, lalo na sa Pilipinas ngayon. Panginoon, ay dinadalangin namin ang pag-aaliw ng banal na espiritu sa magitan ng katotohanan ng inyong mensahe. Ang siya magbibigay ng buhay na pag-asa, hindi lamang sa pagdating ng Panginoon Hesus, kung hindi ang katotohanan ng katiyakang kaligtasan na kanyang naiyunang ginawa sa magitan ng banal na kasaysayan ng Panginoon Hesus. At Panginoon, sa magitan ng iyong biyaya at patuloy na paggabay at pananahan ng banal na espiritu, kami ay inyong patibayin, palaguin sa pananampalataya, makipagbahagi sa katatapos ng inyong banal na gawain upang aming maranasan ang maluwalhating pangalawang pagdating ng aming Panginoon Hesus. Inyong pagpapala, pag-iingat, mayamang pag-ibig ang igawad sa bawat isa sa amin, ganoon din sa mga nakikinig at makakapakinig. Tulungan ka Panginoon na ang apoy ng inyong pag-ibig, ng inspirasyon ng banal na espiritu ang patuloy siya ang humimok sa bawat isa sa amin upang hindi ma-divert ang aming mga isipan pagkos ito ay maituon sa aming Panginoon Hesus na siya ang may akda at katuparan ng aming pananampalataya. Kaya Panginoon, papuri, kaluwalhatian ay binibigay namin sa inyo. Salamat sa pagtugon sa aming panalangin. Dinadalangin namin ang inyong anak. Specific prayer request ngayon, si Brother Emiliano Jose. Patuloy niyo siyang hipuin na inyong kanang kamay ng kapangyarihan upang ito ay maging patutuunan naman ng inyong kapangyarihan at pagmamahal sa kanyang buhay. Salamat Panginoon sa pagtugon sa aming panalangin. Itong lahat ay aming tinanggap, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas na si Panginoon Hesus. Amen. Okay mga kapatid, salamat sa inyo. Greetings, Luzon, Visayas, Mindanao.
ang aming patuloy na panalangin at suporta sa inyo sa mga nangyayari dyan. Patuloy kaming manatiling manalangin sa inyo. At huwag kalimutan, tuwing Huwebes ng gabi dyan sa Pilipinas at Huwebes ng umaga dito sa New York, meron tayong Discover the Power of God's Grace. Theme natin, ang kilos, dynamics of the everlasting gospel. Maraming salamat, Part. Thank you, Pastor Epi, sa isang napakagandang leksyon na naman na ating napag-aralang oras na ito. Gusto ko rin pasalamatan yung ating kasama sa technical na aspeto ng ating programa, si Elder Rico Apitan. Siya yung nangangasiwa sa ating FB Live, kasama si Part Ronnie, ganun din si Brother Robert Retuya, nakasama natin sa Zoom. At ganun din yung ating mga viewers. Hindi ko na mapangalanan isa-isa kasi habang tuwing Huwebes ay dumadami yung ating mga viewers. Kaya kami nagpapasalamat sa inyo. Ulit-ulitin po namin yung pakiusap na paghimok sa inyo na ito po inyong pusuan at inyo pong i-share upang mas malawak pa ang aabutan ng ating pag-aaral o pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. So sa pangalan po ng programang Discover the Power of God's Grace, muli aming iniiwan ang katagang, we love you with the love of the Lord. God bless us all.